Pagbalik sa bahay ng Baron, magkasabay na kumain ang mag-ama para na rin makapag-usap ng sarilinan. Matagal nang iniiwasan ni Lloyd ang Baron dahil nangangamba siya na baka humadlang ito sa mga plano niya. Gayunpaman ang kanilang pagtatagpo ay hindi na mapagpapaliban pa. Ngayon nais nang malaman ng Baron mula mismo kay Lloyd kung ano mismo ang niluluto niyang kalokohan. Pinanatili naman ng ating bida na maiksi ang kanyang sagot at medyo walang galang gaya ng tunay na Lloyd. Sinabi niya na umorder ang may-ari ng bar sa kanya ng isang ondol kaya ginawa niya ito. Bagamat hindi alam ng kanyang ama kung ano ito ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtatanong. Tinanong niya kung maski ba ang ibang tao ay umo-order sa kanya. Hindi naman ito sinagot ng direkta ng ating bida dahil batid niya na alam na ng kanyang ama ang mga detalye. Muling pinaalalahanan ng Baron si Lloyd na ang mga taong kanilang nasasakupan ay kailangan nilang protektahan. Kaya naman hindi siya makapapayag na lokohin lang sila ng kanyang mismong anak. Sinabi naman ng ating bida na wala itong dapat ipag-alala dahil wala naman siyang balak gawin iyon. Alam niyang kahit anong gawin niya ay hindi niya basta mababago ang tingin ng mga tao sa kanya kaya't hindi na siya gaano pang nagpupaliwag at ipapakita na lang niya ito sa gawa. Kalmadong tumayo si Lloyd at nagpaalam ng aalis kung tapos na ang mga katanungan sa kanya. Gayunpaman ang kalmadong imaheng ito ay palabas lamang dahil kanina pa siya pinagpapawisan ng malamig at gustong-gusto na niya makaiwas sa Baron. Bago umalis ay sinabi ng Baron na kung dahil sa kalagayan nila ngayon kaya't biglang nagsusumikap kumita ng pera si Lloyd ay itigil na niya ito. Sinabi ng Baron na kaya niyang lusutan ang problemang ito kaya't hindi na kailangan pang ma-involve ni Lloyd. Malungkot naman ang tingin ni Lloyd sa kanyang ama. Hindi dahil sa wala itong tiwala sa kanya bagkus dahil ito rin mismo ang sinabi ng kanyang tunay na ama noong hirap na sila. Inakala niya noon na magiging okay na ang lahat pero di na siya gaya ng dati na batang madaling mauto ng mga simpleng salita lamang. Ayaw na niyang maranasan ang mga hirap na pinagdaanan niya dahil sa kakulangan lang sa pera. Sa huli, sinabihan niya ang kanyang ama na magsumikap dahil ito rin ang gagawin niya. Kung babalik lang ang nakaraan, ang mga katagang ito ang sanay na sabi niya noon sa kanyang ama. Habang naglalakad sa pasilyo ay iniisip naman ni Lloyd ang mga orders ng ondol sa kanya. Bagamat kapos sa budget ay mabuti na lang at hiningan niya ang mga ito ng down payments. Habang naglalakad din ay nakasalubong naman niya ang dalawang lalaki na kala mo ay mga big shot kung maglakad. Nagtaka siya dahil kahit na siya ang anak ng Baron ay hindi man lang tumigil ang mga ito para batiin siya. Hanggang sa maalala niya kung sino ang dalawang ito. Sila ang dahilan kung bakit sila nabaon sa utang. Sa loob ng silid ng Baron ay pinipilit ng dalawang loan sharks na hindi na sila makakapag-intay pa sa bayad sa kanila. 5 araw ng due date ang Baron at malaki na daw ang nawawala sa kanilang pera dahil sa pagkalugi. Kung tatagal pa ito ay wala na silang magagawa kundi umaksyon. Sinabi naman ng isa sa kanila na kung ibebenta ng Baron ang ilang kagamitan dito ay makakapagbayad na siya kahit interes lang. Habang nagaganap naman ang miting na ito ay tahimik na nagmamasid sa uwang ng pinto si Lloyd. Bagamat nasa alang-inang sitwasyon ay masaya siya dahil perfect timing ang pagpunta ng mga mock-ong na ito dito. Panandalian siyang bumalik sa kanyang silid para pag-aralan kung ano ba itong relationship points na natatanggap niya. Alam niyang hindi lang ito basta palamuti. Bigla namang lumabas ang system window para ipaliwanag sa kanya ang kanyang mga katanungan. Bukod naman sa gulat ay nagpaaring din si Lloyd dito sa system dahil ilang araw na niyang inaalam kung ano ito. Bagamat naaasar ay nagpatuloy na ang system sa pag-analyze ng mga kakayahan ni Lloyd. Kanyang na-detect ang mga kakayahan nito bilang isang civil engineer at maging mga naging experience nito. Nagulat naman ang system dahil wala sa mukha ni Lloyd ang madaming alam. Naasar naman ang ating bida dahil patama na naman ito sa pagkatao niya. Sabay banat na isa siyang scholar sa mundong pinanggalingan niya. Pinakita na ng system ang mga skills na pwedeng mabili ni Lloyd gamit ang kanyang relationship points. Gayunpaman ay hindi niya batid kung para saan ang mga ito dahil kulang ang explanation na nakalagay. Pero wala na siyang pake dito at pinagbibili na lang ang lahat na pwede niyang bilhin. Biglang nagliwanag ang kanyang mata gamit ang bagong skill niyang basic surveying. Agad niya itong itinutok sa labas ng kanilang bahay. At bumungad sa kanya ang tila hologram na GPS surveyor. Gamit naman ang skill niyang basic design. Ay madali na lang siyang nakakaguhit ng mga plano kumpara nung siya ay nasa mundo pa niya. Dahil sa mga skill na ito ay siguradong gagaan na ang kanyang trabaho pero duda siya na makakayanan ni Javier mag-isa ang construction. Kung makakapag-summon lang sana siya ng mga heavy machinery ay mapapadali na sana ang buhay nila. Sumabat naman bigla ang system at sinabing kung nais niya ng summon ay meron din siya nito.
Pinakita ng system ang random summon game kung saan pwede siyang makakuha ng unique na mga summon sa halagang 50 relationship points lamang kada isa. Gayunpaman ay naubos na ang lahat ng relationship points ni Lloyd kaya mukhang ipagpapaliban niya muna ito. Kung ang mga summon naman na naiisip niya ang mga lalabas ay sulit na ito dahil magagamit niya ang mga ito bilang mga tiga-buhat. Napagtanto ngayon ng ating bida na kailangan at mahalaga ang relationship points. At makakakuha lang siya nito kung matutuwa ang mga karakter sa kwento sa kanya. Muli sa silid ng Baron. Batid ng mga loan sharks na walang pera ang Baron ngayon. Kaya naman minungkahi ng isa sa kanila na ibenta na lang nito ang Baroness at mga alagad nito at siguradong magkakapera pa siya. Asarman sa sinabi ng loan sharks ay walang nagawa ang Baron kundi matulala sa kalapastanganan ng bibig nito. Mula naman sa kung saan ay biglang lumabas ang ating bida at sinabing hindi porket may utang sila sa mga ito ay pwede na silang bastyusan. Nagulat naman ang matabang loan shark sa biglang pagdating ni Lloyd. Pero nang mapagtanto niya na ang walang silbing si Lloyd Frontera lamang ito ay lumakas na naman ang loob niya. Hindi sila takot kay Lloyd kaya't kahit sarili niya itong pamamahay ay pinaalis siya ng mga ito. Gayunpaman bigla silang hiningan ni Lloyd ng warrant. Dahil ayon sa kanya ay kailangan ng warrant ng ibang tao bago makapasok sa tirahan ng Baron na tinalaga mismo ng hari. Ang batas na ito ay batas ng mga nobles at hindi ito kailanman pwede baliin. At dahil walang warrant ang mga loan sharks na ito ay matatawag na trespassing itong ginagawa nila. Nagulat naman ang dalawang loan sharks at sinabing ngayon lang nila nalaman ang batas na ito. Batid naman ng ating bida na hindi nga nila ito alam kaya naman mas makababuting i-demo na lang sa kanila para malaman nila mismo. Tinawag niya si Javier na nakaabang lang sa labas ng silid. Sa pagpasok ni Javier ay agad inutusan ni Lloyd ito na putulin ang mga kamay ng dalawang trespassers. Nagulat naman ang dalawang loan shark sa mga naging tagpong ito. Pero sila ay nagmatigas at sinabing magdidimande sila sa mataas na hukuman. Pero kumpiyansa ang ating bida at hindi nito inawat si Javier. Alam niya na siya ang kakatigan ng hukom kung sakasakali. Nang makita ng dalawang loan sharks na seryoso ang mga ito sa sinasabi nila ay agad na silang kumari pa palabas ng silid. Habang papalabas ay patuloy sila sa pagbabanta sa ating bida. Nagulat naman ang Baron at hindi makapaniwala sa pinakitang padalos-dalos na ito ni Lloyd. Ngayon ay mukhang nadagdagan na naman ang problema niya. Pero planado na ni Lloyd ang lahat. Iniabot niya ang pera mula sa mga down payment ng mga tao, ang perang ito ay sasapat na para mabayaran ang interes nila ngayong buwan. Hindi naman makapaniwala ang Baron na kinuha ni Lloyd ang pera ng mga mamamayan nila para lamang dito. Pero kinampant naman siya ni Javier at sinabing nakuha ito ni Lloyd sa marangal na paraan at sisiguraduhin niyang tatapusin ng Young Master ang mga pinanggako niya sa mga tao. Napansin ni Lloyd na malaki ang tiwala ng Baron kay Javier kumpara sa kanya. Kaya naman siguradong magagamit niya ito bilang advantage. Mabilis nang lumabas ang dalawa sa opisina ng Baron. Hindi naman makapaniwala si Javier na alam ni Lloyd ang ganitong batas. Wala kasi sa hilatsa ng mukha niya ang may alam. Nagalit naman ang ating bida dahil dito. At sinabing nalaman niya lang ito sa kung saan. Totoo naman nalamaan niya ito kung saan, pero nalaman niya ito mismo kay Javier nung binabasa pa niya ang novel. Pagkatapos kitlin ng Baron at Baroness ang kanilang mga buhay ay malungkot na nagdalamhati si Javier sa tapat ng mga puntod nito. Bigla namang dumating ang mga greeding loan sharks at sinabing huhukayan nila ang mga labi ng mga ito at ibebenta dahil hindi pa sila bayad sa utang nila. Bigla namang binanggit ni Javier ang batas na sinabi rin ni Lloyd kanina. At sa isang iglap ay tinapos na niya ang buhay ng dalawang buwaya. Niliti si Javier pagkatapos nun pero agad din siyang pinalaya dahil kinatigan siya ng batas. Natutuwa naman si Lloyd dahil napapakinabangan niya ang mga impormasyong nabasa niya. Gayunpaman kanina pa niya inaantay ang isang bagay. Bigla namang lumabas ang isang notification window na nagsasabing nakatanggap siya ng relationship points mula sa Baron. Dahil dito ay tumutol na ng 60 puntos ang relationship points niya. At gaya nga ng plano niya, pwede na siyang mag-summon ngayon.